May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumi at mansya. At di masakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, pride for you. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wastong pangangalaga sa ating mga katawan. Iba't ibang karamdaman, paano nga ba maiiwasan? Dekalidad na doktor, paano nga ba malalaman? Pilipinas, narito na ang mga mahuhusay at lehitimong doktor sa programang Ang Galing Mo, Dok! Ang galing mo, Dok! Ang Galing Mo, Dok! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. Ito po ang programang Ang Galing Mo, Dok. Hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Siyempre, kapartner natin sa ating programa. Graduate siya ng UP Manila noong 2008. Past President po ng Parañaque Dental Chapter, Dr. Mia De Jesus. Doc Mia, good morning. Hello, magandang umaga and happy National Dental Health Month sa ating Yes. mga kababayan. So, And of ayan. course, sa ACS na laging sumusuporta sa ating oral health. Yes, at tuloy-tuloy po ang pagbibigay namin ng oral health awareness dito sa Of ating course. programa, hatid sa atin ng Unique Toothpaste. And para samahan tayong muli, no, at balitaan tayo, ano ba ang mga nangyari sa mga nakaraang 15 days, Yes, Doc Mia? oo. Kasi grabe yung mga paghahanda na ginawa ng PDA. So kasama pa rin po natin Philippine Dental Association Vice President for Visayas and 22nd National Dental Health Month General Chairman. Kasama natin Dr. Sandro Raymond Dael. Doc, good morning at welcome back sa ating programa. Good morning! Hello, nice to see you again. Yes, nice to Good see you, morning Doc. ulit. And it's good to have you again sa ating programa. No? Kamusta, Doc, ang mga naging activities ng 22nd National Dental Health Month? Okay, kinakaya pa naman, no? Last February 1, yun nga yung Samoa natin na national kick-off or national opening ceremony. And then naganap na din po yung area kick-offs natin last February 4 sa Bukidnon, that's for Mindanao. And then last February 6 sa Bacolod naman for Visayas area kick-off. And then yung celebration natin for the feast of Saint Apollonia. No, so yun po yung mga programa natin. Aside from sa iba na tuloy-tuloy pa din yung mga chapters natin all over the Philippines, no. We have almost 124 chapters and affiliates. Kasama po doon yung mga dental hygienists natin and dental technologists, no. Part na din po Part sila na sa sila. atin, no. Yes. So they are also celebrating with us. So tuloy-tuloy po yung mga programas na yun. Sa pag-celebrate ng 22nd National Dental Health Month. Pero balikan natin, Doc, sa mga hindi nakapakinig ng mga previous episode natin. Bakit ba nagkaroon ng National Dental Health Month? Alright, the main objective of the National Dental Health Month is to spread awareness. So, yun lang, very basic yung objective niya. No, in the past years, ginagawa lang po siya na National Dental Health Week. So isang Isang linggo lang. Linggo lang siya sineselebrate. And during the time of former President Gloria Macapagal Arroyo, naglabas po siya ng Presidential Decree 559, no, converting the National Dental Health Week into a National Dental Health Month, which is naman for us, no, magandang move po siya. Yes. Kasi nga hindi naman talaga natin kaya
na mag-spread ng awareness ng isang Isang linggo. linggo lang, no? Even isang buwan kukulangin pa Yeah. din. Dapat talaga tuloy-tuloy siya, no? Isang Actually, buong taong tuloy-tuloy naman program. talaga. Oo. Tuloy-tuloy naman talaga. Hindi lang naman tayo nag-spread awareness like in 1 month. Pero yung talagang concentration. Buo kayo. Parang Yes. buo. Talaga. Oo. Full force ang Yung mga parang full celebration Oo, talaga. kung kailangan namin Oo. magsayaw, magsasayaw ang mga artista para cheer dance nga sila last time. Oo, diba? Gano'n pa sila. Chant, di ba? Ganon. Parang license natin yun to be, hindi scrub suit yung Oo, mga suot totoo. natin. To be fun, out of the clinic naman. Oo. And yung sinasabi na makarelate yung public, di ba? That you're all friendly dentist. Oo. Doc Mia, gaano kahalaga sa mga dentista, no, na having this month and yun nga, having this time talaga na makapagbigay ng awareness. And yung mga pasyente ba, Doc, aware din sila na, February ngayon, dental health month. Mas marami bang pasyente kapag Feb? Hindi necessarily, pero I guess sa clinic kasi parang all year round naman. So hindi naman siya talaga necessarily sa Seasonal, Yeah, ganun. seasonal. Kasi kumbaga, kunyari, sinasabi ko, pahapyaw na lang. For my patients kasi, sinasabi ko lagi na siguro para ma-remind kayo na kailangan nyo na pumunta sa akin. Usually, nasa birthday nyo and then yung first appointment nyo, yung birthday nyo, tapos yung 6 months after, yun yung susunod, no? Pero, I think more on this is for the masses talaga. Para sa mga kababayan natin, no, na baka nakakalimutan na magsipilyo, hindi nakakapunta masyado sa dentista. At least may reminder sila outside of the clinic, no, na nga pala kailangan alagaan natin yung oral health natin kasi importante to, 'di ba? Ayan. At na-point out nga ni Doc Mia yung nakakalimutang magsipilyo. Kaya yan yung ating pag-uusapan. Yes. Ngayong umaga, actually, yun yung main topic natin, Doc Sandro din, no? Yung proper toothbrushing. Kasi lagi nga namin din itong nire-reiterate sa ating programa na basic yon in oral health awareness na marunong ka dapat mag-toothbrush, Doc. Pero Doc, bilang VP ng Visayas, kahit sa Visayas region, kamusta, Doc? May mga areas pa rin ba na hindi pa rin talaga alam ang toothbrushing, wala pa rin sapat na toothbrush at toothpaste sa kanilang mga bahay? Yes, meron, no? Merong mga geographically isolated areas, no? Yun yung mga malayong-malayo na talaga. No, so yun yung tinatry natin na i-reach out, no, ng mga communities, no. All over the Philippines, hindi lang sa Visayas, meron din sa Mindanao, no. Yes, of course. Dito sa atin sa Luzon, may mga areas pa din na mga ganon, no. So we are trying to napuntahan sila, no, and aside from just giving out dental kits to this community, as much possible we want to try them at we want to teach them also, no, kung paano nila ma-acquire kunwari, no, if ever yung grupo natin hindi makakapunta na doon or may mga challenges na hindi tayo makabalik sa kanila agad, no. So yun po yung isa sa mga programs natin sa PDA. Yung kasi Doc Mia, yung pagbibigay ng dental kit, pag naubos na o nasira na, parang wala na rin sa kanila. Wala na. Yes. So, tama ba, Doc Mia, yung binibigay nyo na awareness importance is yung magtuloy sila sa routine Yes, na this is a need. Yes, oo. This is a need and this is a necessity. Hindi siya, kasi it's oral health. So, kumbaga parang, yun nga yung maganda sa bagong dati parang 7 gabay, no? Ngayon 8 na. Naging na. asap na. Kasi hindi lang sa pagtutoothbrush lang, hindi lang sa ngipin lang. Ang oral health ay nakadepende sa napakaraming bagay. Hindi lang sa proper brushing, kundi pati sa diet mo, pati sa pagpunta sa dentista. Kaya maganda ngayon yung bago nating program, no? Na ASAP na talaga. ASAP. Kailangan nating Yes. i-address, no? ASAP. Ayan. So, aalamin natin sa ating pagbabalik sa ating programa, ano ba ang ASAP na yan as soon as possible? Diba? And kung i-compare natin yung mga kakaiba sa ASAP before sa other campaigns ng proper toothbrushing ng PDA, no? Babalikan po natin itong ating talakayan pagkatapos naman po ng ilang paalala. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na.
Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik ang ating programa, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste, Doc Mia, Doc Sandro. Sabi nga, may bagong campaign for toothbrushing ang Philippine Dental Association. At ito ay ang ASAP. Pero for the previous years, Doc Mia, ano ba ang Pitong gabay. Ayan, pitong gabay. Parang lagi yun ang nickname nun eh. Pitong gabay. Pitong gabay sa pagsisipilyo. Pagsisipilyo. So, naiba na yun. Naging ASAP na ngayon. No? So, it encompasses other things, no, aside from pagsisipilyo, kasi hindi lang naman nakadepende sa pagsisipilyo ang good oral health. Ayan. So, Doc, ano ba itong ASAP na ito? Well, itong ASAP, no, syempre alam natin, no, as soon as possible. As soon as possible. Pero ang galing nga ng Pwede rin naman yun. ng committee natin ng oral ng public health committee natin sa PDA, no. They come up with action sa alagang pambibig. Tama. Which is ASAP. ASAP. As soon as possible, may action Sa pang-alagang pangbibig. Action sa alagang pambibig. Yun. Ayan. Yun. So, ito naman is same pa din siya ng pitong gabay sa pagsisipilyo, no? Parang in-enhance lang natin. Nadadagdagan lang siya, no? Which is nga sabi ni Dr. Mia kanina, no, na part din yung diet natin, yung nutrition natin. So, yun po yung nadagdag doon. Opo. So, again, pwede ba natin isa-isahin, Doc, ang, kasi laging nakakalimutan, lalo na mga Pilipino, Doc Mia, no, na minsan kasi on the go yung lahat, di ba? Parang, busy ang mga tao. ayun, talaga. Ang daming mga ibang iniisip, nakakalimutan ng oral health. Yung oral health, and yung proper toothbrushing, which is basic. Oo. Di ba? Para mapangalagaan ang ating mga ngipin at bibig. So, ano ba ang nandito sa listahan ng ASAP, Doc? Okay, number 1 is ang pagsipilyo, no? Huwag kalimutan magsipilyo at least twice a day, no? Sa pagkagising at bago matulog sa gabi, no? And then yung number 2 po is magsipilyo po ng dahan-dahan at paikot-ikot yung motion, no? Dati tinuturo sa atin push and pull. Ngayon parang small circles na yung gagawin natin for at least 2 minutes. 2 minutes. No? 2 minutes po. So, bakit daw small circles? Yung bakit small circles kasi nga parang it's like we are massaging, no, yes, our gums and our teeth, no. Saka sometimes kasi yung parang yung pag mag-toothbrush mo ng horizontally, yun yung nakakasitas pamisan yung ang ibang pasyente pa or ibang tao, ang bigat pa ng kamay, napakatigas nila mag-toothbrush. Doon nagkakaroon ng paggasgas sa ngipin di ba? Nagagasgas yung ngipin. Kaya pansinin nyo, baka mamaya may mga parang uka yung mga ngipin nyo.
Tingnan nyo, yung malapit sa gums. Yon, tingnan nyo. So, Parang sa ngayon, parang may nakaupo ka na parang V dyan. Baka Yes. ang ibig sabihin nun, masyado kayong matigas Madiin. mag-brush. Masyado Or madiin. madiin. Or yung brush, yung bristles nyo, masyadong hard. Dapat soft. So, I think yun nga, tama si Doc, yung circular motion, dapat para ma-massage nyo yung ngipin. And of course, yung gilagid yung natin. Na Oo. ma-massage Kasi yung na, gilagid. if napansin nyo yun, for example, if there's a path, no, may path siya na lagi nating dinadaanan, eventually, Yes. bubuo po yung parang pathway doon. Pathway. Yeah. Karoon ng pathway. Ganun po yung principle if ever we'll do it, no, horizontally. Or parang po Yes. push and pull. Yes. oo. So again, gentle lang, 'di ba? Gentle lang. At yung pressure talagang hindi dapat diin. Oo. Dapat soft lang yung bristles. Ang problema naman sa mga soft bristles, kapag galing ka sa hard, dinidiin Parang na. wala. Yun yung parang feeling nila hindi nalilinis yung ngipin nila pag hindi nasasaktan yung gilagid So siguro I guess just a reminder na yun nga, bawal, yun ang hindi tamang gawin. Dapat dahan-dahan lang. And yun nga, sinasabi nga ni Doc Sandro, di ba? Nagagawa ka ng pathway. So, again, i-check nyo yung mga ngipin nyo, yung malapit sa gilagid, yung mga part na malapit sa gilagid, kung meron dyang mga, parang mga V, mga nakauka na dyan, na V-shape, yun, baka madiin kayo mag-brush. Ang dahilan dyan, Doc Mia, is because kung masyadong madiin, no, at saka hard yung bristles natin, na wawash away or parang nakakaskas. Oo, nakakaskas po yung enamel. So hindi din siya maganda natin. sa ating mga Hindi ngipin. Yes, yung effect naman dun niya is naka-experience tayo ng pangingilo. Oo. May time na ganun kapag naging V nga siya tas medyo lumalim ng konti, lagi nangingilaw. Paminsan papastahan nyo na yun. Para lang hindi na mangilo. So again, Yung another tip ko problem naman- yun kung hindi ka magaling. Yung tip ko naman yun, kasi syempre karamihan sa atin, no, nasasanay tayo sa hard bristles toothbrush. Yun, Yeah. marami nga, kahit sa pasyente ko may mga nasanay sa hard. Yes. Oo. So, tip ko niyan, no, ako, personal experience, ginawa ko siya. Tinuloy ko muna siya sa medium. So, Binabaan ko muna gradually. siya. Oo, Yes. gradually. Until nasanay na ako, doon ako sa soft eventually. No, kasi ako guilty din ako doon. Yung pala. Conditioning. Kaya may mga ngayon may mga yung combination ng soft bristle tsaka hard bristles na toothbrush. So, pwede kayo mag-start doon. Pwedeng ganon. Kasi, dapat lang naman siya parang repetition, habitual. Yeah. But you need Sanayan lang. You need to build that habit na masanay sa mga... Ang kailangan lang kasi dyan is thoroughness, hindi hardness. No? So, dapat lahat lang ng sulok ng ngipin nyo, nababrush nyo. Yun ang important. Actually, isa pang laging tanong sa atin, Doc, okay lang ba ang electric or manual talaga dapat ang gamit sa pagtututbrush? Ako personally, ina-advise ko sa mga pasyente ko, mas okay pa din ako sa manual, no? Mas okay pa din ako sa manual. But especially sa mga geriatric, if kaya nila, syempre para, 'di ba, gumagalaw pa din yung nila, Totoo arms naman. nila. Uy, ako yung lola ko at 99, siya pa natututbrush Siya pa mag-isa. rin. Maganda pa rin ngipin. May movement pa din. Oo. Nice. Pero may iba naman na yung mga mechanical toothbrushes nakakatulong din naman. No? May mga mechanical brushes na alam mo yung umiilaw or tumutunog pag nadiinan mo na siya. May timer. So, nakakatulong din naman. Pero kumbaga, if it helps you brush better, why not? Go ahead. So again nasa tamang pagtututbrush, 'di ba, Doc Mia, at talagang sundin yung sabi nga nito, wag hard, 'di ba? Mga simple circular. but Even electrical toothbrushes are circular. So again, siya mga simpleng bagay pero nakakalimutan at hindi natin napapansin that can help us take care of our teeth, 'di ba, and our oral health. So aside dun, Doc, sa sabi nga natin yung number 1 yan, 'di ba, sa ating Pangalawa na. Second, ayan. Ang ating pangatlo, Doc. Yung third natin is iwasang magmumug pagkatapos Ayan. Very This is a Pinoy. challenge. Very Pinoy at nakasanayan natin. Kasi sa mga Western countries,
talagang brush and spit Oo, lang di ba? Walang ganun nga rinsing. sila. Oo. Dito sa Pilipinas, so paano ba, Dok, ang mga technique para masanay din ang mga Pilipino? Ang hirap pa rin. Ako Ang hirap. personally, hindi Oo. pa rin Pero ina-advise ko na sa patients ko. Yes. Lalo na tayo, Dok, kasi nag-a-advise tayo sa mga pasyente natin. So, kailangan natin i-practice. I know, right? Kasi Dok, parang sabi ko, di ba? Oo. parang ang thinking ng Pinoy, madumi kaya kailangan banlawan. Yes. Di Pero ba? kailangan spit. Pero Spit mo pa rin yun. Oo. Kasi may rason po yan bakit in-advise po natin na hindi siya i-rinse. No? Because yung toothbrush po natin is may fluoride content. No? So, iniiwasan po natin na ma-wash out yung fluoride. No? Magstay po siya. Kunwari, parang mababad po muna Oo. ng fluoride yung ipin natin. Yun yung po yung reason doon. So again, nasa 4 pa lang po tayo sa 8 na Yes. kasama sa ASAP. Ayan, kasama pa rin po natin si Doc Sandro. At Doc Mia, babalikan natin itong ating discussion natin sa atin ng ACS Unique Toothpaste pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Tips para maiwasan ang pagkakaroon ng kuto at lisa. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa medico.ph, iwasang manghiram ng mga gamit ng ibang tao gaya ng suklay, ipit at sombrero. Mainam na regular na i-check ang iyong anit at buhok upang makasigurong hindi ka nahawa ng lisa o kuto. Sakali namang ikaw ay may kasama sa bahay na mayroon nito, huwag tumabi sa kanya sa pagtulog. Pero kung ikaw ay tuluyan ng nahawa ng kuto o lisa, ay panatilihin ang pagsusuklay sa iisang lugar at malayo sa ibang tao. Huwag kalimutang palaging pagpagin ang inyong hinihigaang kama at unan. At mainam din ang paggamit ng shampoo na may mabisang panlaban sa kuto at lisa. Gayon din ang pagsusuyod at ang paglalagay ng coconut o olive oil. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Tuloy-tuloy po ang ating discussion natin sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Nasa 4th na tayo, Doc, na mga tips for proper toothbrushing no, nakasama sa ASAP. So ito po yung bago na campaign ng PDA sa proper toothbrushing. So ano ang panlima natin, Doc Sandro? Pang-apat pa tayo. Nasa Papat pang-apat pa pa tayo. rin. Yung yung kadami naman ng toothpaste Ayan, na kasali para- gagamitin natin if mag-toothbrush po tayo. Yeah. So, yung recommendation po natin, depende po sa edad. No? So, kung 6 months old to 2 years old, yung size ng toothpaste or ang dami ng toothpaste lang dapat is gabigas. Because, Parang rice grain lang siya kadami. No? And then yung kung 3 years old to 6 years old, doon naman po tayo sa gamunggo. So medyo double yung size natin. And then 7 years old pataas, parang bean size, no? Parang sinasabi nga nila parang
butil ng sitaw yung laki ng Ayun. Butil ng sitaw. Wow. Oo. Pero alam nyo, Doc, parang nag-change din yan ng konti. Kasi before, kapag sinabing 2 years old and below, pahid nyo lang eh. Yes. So ngayon, bigas na. Bigas na. Medyo may umbok na siya. May umbok na ng konti. Yes, Oo. oo. So ngayon, ganun na. So yun na nag-change ngayon din. Oo, kasi kung pahid, depende naman kung ano yung surface na pinapahiran natin. So, para at least Toothbrush. ma-quantify. Yes. Gaano kahalaga, Doc Mia, na tama yung amount ng toothpaste na gagamitin ng isang tao sa pagtutoothbrush? Especially for younger patients, no? Yung mga hindi pa masyado marunong dumura, no? Mag-spit. Yung mga yon, syempre, nai-ingest nila eh. So, hindi kailangan ng sobrang dami for that. Number 2, for the kids also, baka ma-off sila sa lasa. Especially yung mga may mint flavors. Hindi ko alam, minsan dinidiscourage din nila, I guess depende sa bata na, dinidiscourage din nila sometimes yung mga flavored kasi baka lunukin nga nila. 'Di ba? So, I think, basta ang i-advise ko na lang sa parents is, wag niyo bababayaang lunukin ng bata. So kung nalulunok niya, dapat talaga ngayon gabigas lang yung ilalagay. For adults, syempre, mas madami na yung ngipin natin. So mas madami na rin ng konti. And of course, I think yung iba kasi sanay na isang buong toothbrush, isang buong ganun din kadami. I think for practical reasons na, no? Mahirap na ang buhay. Mahal na mga bilihin. So kung hindi naman kailangan na sobrang dami, dahil tatapon nyo lang din yan eh. Ang kailangan lang natin is the amount na kailangan na nakaka-spread at nakaka-coat ng ngipin natin. Especially with the fluoride content. Ayan. So, Hindi yan sa dami, sa technique ng Sa technique. babalik pa rin tayo dun sa technique. Babalik pa din tayo doon. Pero mahalaga na tama yung amount ng toothpaste Yes. na magamit, 'di ba? Kasi kasama yan sa ating ASAP, Doc. Anong next sa ating Yung listahan? panglima Doc? natin, no, siguraduhin natin yung fluoride content Yung toothpaste ng mismo. toothpaste natin, no? Meron tayong 1,000 to 1,500 no na parts per million of fluoride yung toothpaste natin. So ito, Doc, ay wala bang pinipiling edad? Yung Kailangan 1,000, actually, for 3 years old below. And then for 3 above, ano na yan, 1,500 ppm fluoride. Actually, may nagtanong, i-address na yan. May nagtanong one time sa atin eh, parang, bakit nyo ba pinoproblema lagi yung toothpaste? Pero kasi, it's part of the preventive syempre, measure natin. So, as always, we always say, ang oral health always starts at home. Ang dentista nyo, ilang beses nyo lang nakikita sa isang taon. Twice a year nga lang ang recommendation namin kung wala pang problema, di ba? Sana nga natutupad yung twice a year, paano kung hindi? So, ang pinaka makaka-help talaga para tumibay ang ngipin nyo is your fluoride content. So, sayang naman yung toothpaste kung, so far very controversial. Pero, so far, ang recommendation kasi ng PDA, ng Philippine Dental Association, is still having toothpaste na pag 3 years old and below, it's 1,000 ppm fluoride, and 3 years old above, 1,500 ppm yung fluoride content. So, for us, yun lang naman ang importante. Tanungin niyo ako, nakakaputi ba yung ngipin? I don't really know. Basta ang sabi sa amin ni PDA, pag mamimili ako ng toothpaste, 1,000 ppm or 1,500 ppm fluoride. So, ito lang talaga yung makaka-help sa inyo para hindi mangilo yung mga ngipin nyo, hindi matulungan na ma-prevent ang cavities, no? So, yun lang talaga. Kaya lagi naming napaka-important sa amin. Balik-balikan namin talaga tong yung importance ng toothpaste talaga sa amin. Yes. At sa dami ng mga toothpaste na naglalabasan ngayon, Doc Mia, Doc Sandro, even online, ang daming mga nagtatanong na ano ba yung pinaka-basic na hanap? Kasi iba, more on whitening ang concern. Yeah. So, safe ba yun, Doc? Yung mga nabibili online, may mga whitening content na sinasabing, yun ang ginagamit nilang toothpaste everyday. Okay. Well, tayo sa PDA, meron naman tayong seal ng PDA, di ba? Yes. May mga companies naman or may mga toothbrushes naman, mga toothpastes naman na approved. PDA approved po siya, no? Though yung iba, no, na meron, siguro hindi pa nila nakuha yung approval or hindi pa nila napatingin sa PDA, no, sa science committee natin.
Pero yung recommendation ko doon is siguraduhin lang po nila na yung ingredients, no? May They have to maayos. review, no? Magbasa po sila kung ano po yung contents ng toothpaste na gagamitin po nila. Basta yung pinaka-importante po yun is yung fluoride content. Yes. Doon pa rin tayo babagsak. Babagsak pa din tayo doon. If Kahit ever ano you pang want claim it- yan, basta nandun yung fluoride. Check the labels. Yes, Check if the the boxes. toothpaste claims or na nakakaputi po siya ng ngipin, no? Siguro nga, pero ako personally, Dr. Mia, hindi ko pa siya na prove, no? Okay, yun nga, ako rin eh. oo, Kaya hindi parang ko I pa don't po really siya know pag na-prove. nakakaputi ba yung mga Kasi ang toothpaste na daming to. lumalabas I don't really ngayon. know. And ang mga Pinoy talagang conscious sa mga ganyan eh. Dahil bang, So, again, nire-reiterate din natin na ang pagpili ng toothpaste ay dapat sa fluoride na Nasa kabase. fluoride, yes. Oo. More than the other claims. Yes, and siguro naman din if ever nakakaputi man po siya, siguro it's because of the ingredient na meron tayo sa toothpaste natin. Oo. No? Minsan yung iba may mga parang crystals, silica crystals, which is Charcoal. Abrasive naman. Yeah, abrasive. Or if ever man, nakaka-remove lang po siya ng extrinsic stains, yung stains lang na nasa labas, no? Basta yung sa akin, the bottom line there is hindi naman siya sa yung kalinisan ng ngipin or yung health ng ngipin, hindi naman siya sa kung gaano kaputi yung ngipin mo. So yun. Yun. So, again, yun yung parang maganda. Yung kalinisan ng ngipin, hindi nababase kung gaano kaputi yung ngipin mo. Oo. Kasi minsan, Dok, may maputi yung ngipin, pero hindi malinis yung loob, di ba? Oo, madaming May cavities. mga tanong din, may kabaliktaran naman yan. May sinasabi sa akin, pag matatanda, Dok, di ba, ang dilaw na ng ngipin, mas matibay na daw. Totoo ba yun, Dok? Paano mo yung sagot? Ang Paano mo sinagot ko sinasagot, Doc Mia? kasi ang enamel kasi gives a translucency. So ito yung enamel kasi is the outermost layer of the tooth, no? So ito yung parang pinaka nagbibigay ng puti or translucency, no? Kasi sa ang pinakaloob ng ngipin natin or yung second layer is yellow talaga. So I guess sa mga matatanda, habang syempre sa wear and tear, ginagamit lagi sa pagkain, tinutoothbrush lagi, no? Habang tumatanda, nababawasan ng enamel part, which is 1.5 millimeters lang. So, mas nagiging obvious yung color nung dentine area or yung second layer. Kaya, yun. Kung masasabi nating matibay kasi tumagal siya ng ganong katagal, di ba? So, matibay naman talaga. I guess parang sabi-sabi na lang yun. Oo, parang naging batayan ng mga naging history. Oo, di ba? Yun, di ba? Pero Sinasabi walang study at walang kumbaga, wala na parang sa Pinoy na lang kapag di ba pag madilaw ngipin matibay daw. Kasi nga din, 'di ba? Yun nga sinasabi mo because of the wear and tear, Wear and may tear. dentine deposition na din, no? Oo, yan din. Yung color ng dentine natin nagche-change as we, grow older. So nagiging mas yellow po siya. And then yung enamel natin which is yun nga translucent, no? So nagre-reflect, lumalabas po doon yung kulay kung anong meron tayo Sa loob dentine talaga. natin. Ayan. So, ayan ha. Tuloy-tuloy itong ating discussion tungkol sa ASAP. Ayan. Ang bagong pamantayan or mga rules sa proper toothbrushing and taking care of our oral health. Tayo po ay magbabalik at itutuloy itong ating discussion. Nasa panglima na tayo. So, again, tuloy-tuloy po ang ating talakayan natin sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Magbabalik po kami pagkatapos po ng ilang paalala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago! May arte! May body
budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programa. ASAP ang ating pinag-uusapan or aksyon sa alagang pambibig. Ayan, 'di ba? So, again, ASAP para wag mong makalimutan, meron po itong 8 batayan or guidelines sa proper toothbrushing. So, number 6 na tayo, Doc. Tama po ba? Yes. Ano ang number 6, Doc? Yung pang-anim natin is huwag kalimutan gumamit ng floss. No, kasi hindi naman lahat natatanggal ng simpleng toothbrushing lang, no? So yung mga nakasiksik doon sa likuran, no, kailangan din natin tanggalin. And malaking tulong po yung floss natin doon. Paano ito, Doc, pinupush sa mga pasyente? Especially yung flossing, sabi ko nga, hindi rin siya regular na pinapractice ng mga Pinoy. Kasi paminsan yan ang kinakatamaran ng mga Pinoy, no? Parang hindi siya nagiging habit talaga ng Filipinos. Kasi it really takes time and it takes skill. So again, kapag tanungin mo rin kami kung okay lang ba yung mga floss na may handle, parang if it makes you floss better, go ahead, 'di ba? Parang ganoon na lang din. Pero kasi marami talagang like for example sa mga pasyente ko, makikita mo na yung mga cavities nasa sides nagsa-start. Sabihin ko, hindi ka kasi nagpo-floss. So, dyan, ang nag-start yan kasi hindi tayo nagpo-floss. So, ang toothbrush kasi, again, circular motion lang siya, di ba? So, yung mga gilid-gilid at mga gitna-gitna na mga ngipin, hindi natatanggal, no? Kaya natatanggalan ng hindi nalilinis. Kaya kailangan talaga nagpo-floss. Kundi, doon talaga normally, doon usually nagsa-start ang mga cavities, no? Sa mga flossing. Sa pag hindi ka nag-floss sa gitna talaga. Yes. And normally nga, tanong din dyan, ano dapat nauuna? Kung brushing ba or flossing? Yes, actually, madalas Diba? na tanong sa atin yan kailan ba ako kailangan mag-floss, Doc? Yun din. Oo, gaano kadalas sa isang araw? Okay. Ako personally, at least once a day. At least once a day. Diba? Kasi nga, diba, masyadong effort nga. Yung flossing. Sa gabi ako nagpo-floss. Oo. Yung ina-advise ko sa pasyente, kung anong meron silang mataas na oras or yung may free time sila in a day, dun po sila mag-floss. Which is kadalasan, sa gabi po yung may downtime tayo. Oo, yun. Saka, dun kasi tayo kumain na, hindi pa so talagang, may baka may nasingit dyan na ayaw mong matulog with that. Yes. Diba? Yung patutulugin mo, papastay mo dyan for the next 8 hours. Wow, ka 8 hours of sleep, di ba? Yes. So yun, yung next 8 hours. So yun. Pero of course, ideally, tuwing nagbabrush ka, nagpo-floss ka rin. Yun naman ang ideal. Yun naman talaga yung tama. At ang importante talagang masingit sa habit. Tama ba, Doc? Masingit sa habit. Kasi kailangan siya. Kailangan talaga siya. And yun nga, tanong dyan, if nauuna ba ang floss or brush? Diba? Normally, it's really flossing. Kasi para yung toothpaste mo na may fluoride, nakakasingit din. Malinis na yung mga singit-singit ng ngipin, mga gilid-gilid ng ngipin, malinis na siya bago ka nag-toothbrush na may toothpaste na may fluoride. So, pagka-spit mo, may iwan din doon sa gitna yung fluoride. Fluoride. Siksik.
Oo. Saka kasi nga hindi tayo nagmumumog, di ba? Oo. Nagsispit na lang. So parang kadiri naman na nagpo-floss kami. Toothpaste pa. Oo. Di ba? So again, ayun, konektado lahat Konektado yan, mga lahat yan. guidelines na yan, Oo. mga dapat tandaan natin sa paglinis ng ating mga ngipin at bibig. So, ayan, number 6 is flossing, Doc. Yes po. And then yung next naman natin, no? Ito yung lagi naming appeal, no, sa ating Appeal. public, no? Parang Okay. it's like an appeal na talaga. Ano yan? No? Oo. Na bisitahin niyo po Bisitahin. kami, Oo. mga kaibigan, yung mga dentista sa Hindi na reminder, appeal talaga. Oo. Na bisitahin niyo po kami at least twice a year, no? So every 6 months po 'yan, no? Para matingnan lang po natin kung mga may kailangan tayong linisin, may mga kailangan tayong ayusin, Oo. para if ever man, no, may mga namumuo na dyan na problema, maagapan natin agad. Yes. Isa sa mga, siguro, Doc, let's be honest, yung concern ng mga Pilipino, no, yung pagbisita regularly sa mga dentista, magkano ba yung kailangan kong i-prepare? Kasi sinasabi natin, kung kaya mong pasalon, ganon, every 6 months bibisita. So, yung basic cleaning, Doc, may mga range ba kayo na talagang afford naman talaga ng Pilipino kung paghahandaan? Kasi twice a year lang to. Diba, Doc? Kung cleaning lang, ganon. Depende naman po kasi wala naman talaga tayong parang batayan, no? Yeah. Parang tarif kung ano yung Depende sa lugar din siguro. Madaming factor, no? Depende sa dentista. Siyempre, kung ikaw yung dentista, depende sa skill mo. Kung sa tingin mo, 'di ba, na ito yung kailangang ibayad sa iyo sa professional fee mo, Oo, 'di ganun ba? talaga. Sa lugar. Sa lugar. Kung saan yung pinupuntahan nating mga dentista, no? So madaming po talagang factor, no? Well, sa amin, no, sa Visayas, siguro nasa mga 1,000, 1,500. Wow. No, yun po yung range siguro doon. Basta hindi bababa sa ganun. But it's cheaper kumpara sa kung magpapaprocedure ka dahil mas Yes, sira na yung ngipin mo o may masakit Yes, na, diba? oo. So, sa within 6 months, magkano lang ang iipunin mo per day, diba? To save on that, to Yes, check your oral oo. health. So, yun. Kung nakakapag-ipon nga tayo para sa iPhone 17, di ba? Oo. Tsaka magpakulay ng buhok sa mga babae, totoo naman. diba? Magpa-nails. Usually nga, weekly ang Di ba? ang Minsan nails. mas oo. madalas pa nga pumunta sa salon and sa nails kaysa sa dentist. No? So, yun naman na ang twice a year naman is just a minimum. So, sometimes may mga iba, 3 to 4 times a year. Depende sa necessity. Yes, So, may oo. mga patients kasi talaga na talagang masyadong makavity, no? So, kailangan mas madalas na lang pumunta. Pero depende sa advice din ng, of course, ng inyong siguro dentista. kasi, for example, if pupunta tayo bibisita tayo sa mga kaibigan natin sa salon, kasi nga, siguro andun nakikita natin yung necessity nga, kailangan na nga natin yung nails. That's also part of the health natin, di ba? Yeah, hygiene. No? Sa hygiene natin na dapat malinis. Hygiene, yeah, so, yeah. siguro lang, no? Mas nakikita kasi. Sa atin, hindi natin nakikita. Nasa loob kasi, no? Yun ang problema, I guess. So, Nasa loob siya. Lahat-lahat naman talaga, may part. Yes. Parang malalaman mo na lang pag na may problem kung nababad breath ka na, di ba? May nangingilo na dyan, may masakit na, ganun. Pero tama, totoo yan, Doc, no? Yung kuko kasi nakita natin, ang haba. Nakikita kasi Ang haba agad, may oh, dumi, di ba? gano'n. Madumi, ganyan. Yung hair natin. Oo, diba? kita mo rin agad, tama. Oo. Tsaka pag sa kuko, parang week pa lang may masakit na, may ingrow Oo. na. Yung ngipin parang Hindi pa agad, malala no? na daw Oo, kapag sumasakit, totoo. diba? Yes, Oo. oo. So parang kailangan talaga siya maging part nung regular routine mo sa buhay na talagang bumisita sa dentista. Yes. So again, Doc, susunod sa ating listahan ng ASAP. Yung last natin, yung Last na dagdag to. natin sa ating guidelines, no? Is pagkakaroon ng healthy diet. Healthy No? diet. Paminsan, sa totoo lang, yun ang pinakamahirap. Yes. At bakit talaga, Dok, hindi nagdag ito? Oo. Bakit hindi Paminsan ang nagdag na ito? pinakamahirap eh. Siyempre,
in totality, syempre, mahilig tayo sa matatamis. Lalo na no? Pinoy. Tayo mga Pilipino. Yes. Mahilig tayo sa matatamis na pagkain. Sa starchy no? food, Oo, sa rice, ganyan. Oo, sa mga Kahit inumin. ulam natin, may tamis. Bread. Oo. Ang lakas natin kumain ng bread, di ba? oo. So, kailangan din natin, no, tingnan kung ano po yung mga pinapasok natin sa ating katawan. And then, of course, kailangan din nating uminom, which is a constant reminder naman din ever since na uminom tayo ng water na at least 8 to 10 glasses a day. Ay nako, masasabi ko 7 gabay pa lang. Sinasabi ko ng, diba, idagdag natin ng tubig. Oo. diba? Ayun, narinig ka na. Oo. Nadagdag na finally. Yes, always drink your water, sabi ni Doc Nia, kasi importante yun. Yes. So, again, yan po yung 8 gabay. Oo, 8 na siya, hindi na 7. Kasama sa ASAP. So, yan po yung bagong campaign ng Philippine Dental Association for proper toothbrushing and oral health prevention. So, again po, tuloy-tuloy itong ating discussion. Babalikan natin at try natin magtanong pa ng mga tanong nyo online, 'di ba? Or sa mga nakikinig sa atin dyan. Habang kasama natin si Doc Sandro at Doc Mia dito lang po sa ating programang Ang Galing Mo Doc, natin sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tayo ay nagbabalik, ang galing mo, Doc. And, Doc, sabi kanina, yung last nga is yung proper nutrition, yung water. Ano na bang mga klase ng pagkain, Doc? Yung mga healthy sa ating ngipin? Okay, actually, ang hirap, Dr. Mia, no? Parang categorize mo kung ano ba talaga yung healthy for Kasi us. may mga healthy for the blood, may gano'n, may healthy for the stomach, 'di ba? Yes, So, oo. pagdating sa ngipin, Doc, may grupo ba ng nutrient-rich food na pwedeng nire-recommend yung mga dentista? Oo nga, Dr. Mia. Parang sa totoo lang, ang meron tayo, yung mga bawal. Oo,
Huwag kayo mag Pero walang recommendation na kakainom. Ito parang go, grow, glow. Oo, ay gano'n. Pero siguro siguro to rich in calcium kasi kailangan ng ganyan. bone. Yes. Actually, kasi like, for example, yung mga bawal kasi sa amin, like soft drinks. Number one, of course, there's a lot of sugar. Yeah. Mga juices even. Because ang tinatawag dito, mga hidden sugars, no? And bakit ayaw namin ng sugar? Dahil ito ang favorite ng bad bacteria nyo sa mouth. So, pag ferment yan ng bad bacteria sa mouth, magiging acid yan, tapos lulusawin niya yung ngipin nyo, magiging cavity. Kaya pinapaiwas namin to. Of course, bawal din yung mga masyadong acidic, Starchy. no? And starchy. Acidic, yeah. Yung mga ganyan. Basically naman, sugar talaga. Kaya nga naging popular ang sugar away. Yun. Ayan. So, Kaya yun ang important. Sugar Yun ang away, kalaban iwas talaga. tooth decay. Ganyan. Pero hindi yan ang theme ng PDA. Hindi. Pero it's also good na parang dapat in conjunction na lang din yan eh. Diba? Ay, pero ang importante doon, okay naman kung anong gusto mong kainin, di ba? Pero siguraduhin mo lang mag-toothbrush. Yeah. Babalik pa din tayo sa kailangan mag-toothbrush. And, yung kailan ka magtutoothbrush, important din. Especially if you're eating a lot of sugar and if you're eating a lot of acidic food, dapat maghintay ka muna ng Yung mga oras. 30 minutes after. So, wag ka pagkakain mo, or nako, pag inom mo ng mga lemon juice, tapos nag-toothbrush ka agad, nako, kasi baka medyo weak pa yung structures ng ngipin mo, weak pa yung enamel nyo dahil nga medyo nalusaw ng konti. So, wait nyo muna na makarecover muna. Dapat healthy rin yung laway eh. So dapat kaya mahilig tayo sa magandang water, na maraming water para mas malabnaw, mas malabnaw yung water natin, no? At maraming nutrients din naman sa laway natin. So para make sure na may time to recover yung mga ngipin nyo na tumigas ulit. No? So yun na. Pag tumigas na ulit, maybe after 30 minutes after eating, saka kayo mag-toothbrush. Yes, tama po yun. Especially yung mga mga mahihilig sa mga sausawan. Nako, no? yan. Yung mga sasuka habang kumakain. No? Mahilig sa mga mangga. Ayun. Yan. Oo. Diba? Ang sarap, diba? Pero hindi natin may iwasan yan. Yes. Pero so yung sa ganun, nire-recommend natin na yun nga, magbigay ng at least 30 minutes. 30 minutes. No? Mag-antay muna bago mag-toothbrush para makarecover nga yung enamel natin. Enamel, na tumigas ulit. Yes. Iba naman po yun doon sa mga starchy food at saka sugary, no, na food or matatamis na food. Kailangan din nating mag-toothbrush agad para maiwasan po yung fermentation nga yung sinasabi fermentation. mo. So again, itong mga basic rules para makaiwas sa cavity, 'di ba? At magkaroon ng healthy oral health. So again, Doc Mia, so babalik tayo sa mga basic talaga, no? Baka nga next year siyam na eh, hindi lang 8. Dadagdag din na yung duration. Kailan dapat mag-toothbrush? Pero sana bago siya madagdagan, maisapuso muna natin. Yung 8. Yes. Tama. Kasi Doc, madalas din tanong yan, kailan ba ako dapat mag-toothbrush pagising sa umaga? Magbe-breakfast ba muna ako? Yan din. Diba? So, again, yung mga tanong nyo, sasagutin namin, di ba? At maraming mga concerns na, yun nga, hindi afford magpa-dentista. So, again, inuulit ni Doc Mia, may mga rural health centers, Yes. di ba? Nandun sila. To help And you. good news, we are working together, or constant yung communication natin with DOH, with PhilHealth. Yan, no? okay. Sana tuloy-tuloy na po yan para maibigay na talaga natin yung serbisyo talaga na deserve ng mga Pilipino. Tama. Yes, at importante talaga yung suporta ng gobyerno kasi sabi nga mga private dental professional ito talagang giving their time and effort, Doc, no? And spending also. Yes, yung money nila. Personal money. Just to give awareness, diba? And to reach out to Filipino people na magkaroon ng healthy oral health. So again, Doc, dahil ngayon Feb 15, nasa kagalagitnaan na ng 22nd Dental Health Month, ano pa ba ang mga aabangan ng ating mga kababayan, ng mga dentista, at the same time yung mga gustong sumuporta, no, sa campaign na ito?
Alright. Sa mga susunod na araw, may mga magaganap pa naman ng activities, no? Andyan po yung bloodletting, Bloodletting. project natin, no, sa PDA. Imagine yung mga, wala nang kinalaman sa ngipin to. Ginagawa pa rin ng mga dentista. Para lang masabing existing kami. At we kahit hindi Reach out to ngipin, the community. we reach out, yes. We have activities for the environment. Di ba? Actually, May tree planting pa? Wala. Yung tree planting natin, tuloy-tuloy naman Tuloy po naman yun, siya. buong Buong taon. no? Depende po sa mga chapters kung ano po yung akmang time na gusto nilang Sa gawin. bagay, Oo. Kasi nga, 'di ba, sa panahon ngayon hindi na natin malalaman kung mag-tree planting tayo, mabubuhay ba 'yan? Dahil sa baha. Yung climate change. Hindi na natin sigurado, no? So, ayun, and then hopefully, no, abutin tayo ng February 28, which is the closing program naman natin. Itong during the closing program naman natin, we will give appreciation to all the dentists who work hard, no? Para mabuo itong celebration totoo natin yan. for this year. Ayan. So again, Doc, congratulations sa mga natapos na, and congratulations in advance sa mga upcoming events pa bilang General Chairman ng 22nd National Dental Health Month. And mga huling paalala, Doc, para sa mga listeners and televiewers natin sa pag-alaga ng kanilang mga ngipin at bibig. Alright. Sa ating mga nakapanood, no, and listeners, siguraduhin po natin, lagi nating tatandaan yung ASAP, no? Yung 8 guidelines po natin na tinakay natin earlier, no? If makakalimutan nila, pwede nilang balik-balikan to, 'di ba? Para ma-review nila. Yes. And wag pong kalimutan bumisita po sa inyong mga dentista, at least twice a year, no? And lagi niyo pong tatandaan na kaming mga dentista ay inyong kaagapay. Para sa ngiting walang humpay. Ayan. So, napasok natin ang team ng National Dental Health. Dentista ay kaagapay sa ngiting walang humpay. So, Doc Mia, bilang sineselebrate pa natin ang National Dental Health Month, ikaw, Doc, ano ba ang gusto mo ulitin na paalala sa ating mga listeners and televiewers? Again, kaya kami nandito is to remind you also that oral health starts at home. So, yun, talagang ang dentista nyo nandyan sa inyo para tumulong. So, siguro may mga dentista na hindi nyo kasundo. Maghahanap naman kayo ng iba. So, ganun lang naman yun. Hahanapin nyo yung dentista na kasundo nyo, no? Tapos, syempre, again, huwag kalimutan ang mga basics like brushing, flossing, and pagpili ng tamang toothpaste, pag 3 years old and below, it's 1,000 ppm fluoride. And pag 1,500 fluoride na ang kailangan ng mga 3 years old and above. No? So, check the label and check the boxes dahil practical na tayo dapat. No? Dapat talaga yung mga binibili natin ngayon ng mga gamit at mga produkto, yung nakakatulong na sa atin. Yes. Diba? So again, practicality and maging wais sa pagbili ng produkto. So again, very basic yung ating pinag-uusapan ngayon, no? Pero malaki ang impact if you practice those guidelines, sabi nga ni Doc Sandro at ni Doc Mia. So again, maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa. Nakasama natin Dr. Sandro Raymond Dael ng PDA at syempre Doc Mia, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay. Maraming salamat po. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Salaver Clamor. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ating napakinggan ang programang may puso sa kalusugan ng mamamayan. Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Kay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming